Bakit nga ba? Parang hindi kumpleto ang araw ng ilan kung walang tsismis. At bakit parang mas marami kang maririnig na tsismisan sa mga lugar gaya ng squatters area? Ito ba'y dahil wala lang magawa? O may mas malalim na dahilan sa likod ng tsismis? Sa video na ito, susuriin natin ang siyensya, psikolohiya, at realidad sa likod ng pagiging tsismosa, lalo na sa mga urban poor communities. Ayon sa mga psychologist, ang tsismis ay hindi lang basta pagkalat ng impormasyon. Ito ay isang uri ng social bonding, o pag-uugnayan ng mga tao sa pamamagitan ng pag-uusap tungkol sa iba. Ayon sa pag-aaral ni Dr. Frank McAndrew, isang social psychologist, ang tsismis ay bahagi ng evolutionary psychology. Noong unang panahon, importante sa mga tao na malaman kung sino ang maaasahan, sino ang mandiraya, at sino ang mapanganib. At ang paraan para malaman ito, ay ang pag-uusap tungkol sa ibang tao. Ibig sabihin, likas sa tao ang makialam sa buhay ng iba. Para ito sa survival, para alam mo kung sino ang kakampi at sino ang kalaban. Bakit nga ba parang mas laganap ito sa mga mahihirap na lugar gaya ng squatters area? Ayon sa mga pag-aaral tulad ng inilathala sa Journal of Communication, ang gossip ay mas malakas sa mga tight-knit communities, o mga lugar kung saan dikit-dikit ang mga pamilya at magkakalapit ang bahay. Sa squatters area, lahat magkakakilala. Walang privacy. Naririnig mo ang sigawan ng kapitbahay, ang away mag-asawa, pati amoy ng niluluto nila. Kaya kahit ayaw mong makialam, damang-dama mo ang buhay ng iba. At dahil kulang sa libangan, edukasyon, o trabaho, nagiging outlet ng emosyon at stress ang pag-uusap tungkol sa iba. In short, kapag limitado ang oportunidad, tsismis ang nagiging libangan. Pero hindi lang ito tungkol sa boredom. May social function din ang tsismis. Una, ito ay panukat ng moralidad. Kapag may narinig kang tsismis na may nagnakaw, parang sinasabi ng grupo, masama yan, huwag mong gagayahin. Pangalawa, nagpapalakas ito ng alyansa. Kapag nagtitsismisan kayo, parang lumalalim ang samahan nyo dahil may shared secret kayo. Sa mga komunidad na laging may krisis, halimbawa, baha, demolisyon, gutom, ang tsismis ay paraan ng pag-survive bilang grupo. 30. Ayon sa psikolohiya, ang tsismosa ay kadalasang may unmet emotional needs. Halimbawa, pakiramdam nila hindi sila napapansin, kaya bumabanat sila ng kwento para maging relevant. May inggit o hinanakit, kaya sinisira ang ibang tao para maramdaman nilang pantay sila. Isa pang dahilan ay ang low sense of control. Kapag walang kapangyarihan sa sariling buhay, minsan nakakahanap ng power sa pagkontrol ng impormasyon. Ayon kay Dr. Nicholas Emler, psychologist sa UK, mas mahigit people gossip to understand and influence their social world. Sa madaling salita, kapag wala kang kontrol sa gobyerno, pera, o kinabukasan, pwede mong kontrolin ang kwento. Malaki rin ang epekto ng kultura at media. Tingnan mo ang mga palabas sa TV, madalas puro tsismis, away, at intriga. Kapag ito ang normal na content araw-araw, ito rin ang nagiging default sa totoong buhay. Sa mga lugar na walang internet o libro, ang tsismis ang entertainment. At dahil sa sobrang lapit ng tirahan, wala nang pagitan ng personal at public life. Kaya, bago mo tanungin kung bakit tsismosa ang mga tao sa squatters area, mas magandang tanungin, ano ang kulang sa kanila, na hinahanap nila sa tsismis? Baka ang kailangan nila ay respeto, kalinga, pagkakataong marinig,